Magandang hapon! Ako si Teacher Irish at ngayong hapon magbabasa tayo ng isang kwento na pinamagatang si Diego ang batang di babawon. Diego the di babawon kid. At ito si Diego. Ayan, isinulat at iginuhit ito ni Baltucon Mia Antoinette, ni Daniel, ni Limato, ni Madera, ni Ibanez, ni Igar, ni Sepe, Shob, at Zabate. Si Diego, ang batang di babawon. Ayan, at ito ang mga kahulugan ng salita. Sa paunang salita, una sa lahat, layunin nito na ituro ang pagmamahal sa ating pinagmulan. Kahit marami nang nagbabago sa mundo dahil sa teknolohiya, hindi natin dapat kalimutan ang ating mga tradisyon. Dahil dito, dapat nating kayamanan, dapat nating alagaan ang ating kultura dahil ito ang ating tunay na kayamanan. Kaya naman, huwag kayong mahihiya sa darating pang mahihiya sa halip, ipagmalaki natin kung sino tayo ngayon at sa darating pang panahon. Ayan, at dito magsisimula ang ating kwento. Ngayon ay magsisimula na ang ating kwento. Ano nga ang pamagat ng ating kwento ngayon? Si Diego ang batang di babawon. Tama. Si Diego ay batang di babawon na lumaki sa lungsod. Saan nga lumaki si Diego? Sa lungsod. Sino nga yung batang lumaki sa lungsod? Si Diego. Tama. Isang araw, dinala si Diego sa lugar ng kanyang ina at nagpasya silang doon magbakasyon. Sino nga yung nagdala kay Diego? Sino nga yung nagdala kay Diego? Kanyang ina. Saan nga siya dinala? Sa lugar ng kanyang ina. Tama. Pagkatapos, sila ay nakarating sa Sumlon, ang lugar kung saan masayang namumuhay ang mga di babawon. Sino nga ano nga ang tawag sa lugar kung saan masayang namumuhay ang mga di babawon? Probinsya. Probinsya ba di ay? Sumlon. Tama. At ngayon ay ibibigay ko na ang entablado kay Teacher Shob. Habang inaayos nila ang kanilang mga gamit, may naisip ang ina ni Diego. Diego, suotin mo ito. Ayoko niyan, Nay. Mukhang luma na po. Kinabukasan, tinawag siya ni Nanay Linda upang turuan sa kanilang wika. Diego, halika muna rito. Tuturuan kita ng di babawon. Nay, bakit po? Hindi naman po ako sanay dyan. Ano nga tinuruan ni Nanay Linda kay Diego? Di babawon. Tama. Ano nga ang nanay ni Diego? Linda. Tama. Anak, importante ito. Bahagi ito ng ating pagkakilanlan. Nay, nahirapan po ako. Mas komportable ako sa kasanayan ko. Ngayon, ibibigay ko naman kay Teacher Kier. Magandang hapon po. So, dito na tayo. Ilang araw ang lumipas, nakikipaglaro na si Diego sa mga di babawon. Ngunit, ayaw pa rin niya isuot ang damit. Sino ang mga kalaro ni Diego? Very good. So, next page tayo.
Ayaw din niyang magsalita ng kanilang wika dahil para sa kanya, luma na ito. Ang sabi sa babae, Diego, bakit iba ang ginagamit mong salita? Then, nag-respond si Diego, sanay ako sa pagsasalita ng English. Anong lingwahe na sanay English? Ngayon naman, umuwi na si Diego sa kanyang tahanan. Diego, bakit ayaw mong magsuot ng ating damit at magsalita ng ating wika? Sinabi naman ni Diego, ayaw ko na gusto ko ng bagong damit. Then, anak, ang ating damit at wika ay nagpapakita ng kung ano tayo. Okay, magandang hapon mga bata. Ako si Teacher Kyla. At dumaan pa ang mga araw at patuloy pa rin nag-aaral si Diego ng Di Babawon. Ano nga ang inaaral ni Diego? Di Babawon. Kinabukasan, suot pa rin ni Diego ang damit niya. Habang naglalakad siya, nakita niya ang mga taong masayang sumasayaw at kumakanta. Ano nga ang ginagawa ng mga taong nakita ni Diego? At kumakanta, mahusay. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, lumapit si Dato Juan kay Diego. Sinabi ni Dato Juan kay Diego, bakit hindi ka nagsusuot ng ating damit? At sinabi naman ni Diego kay Dato Juan, nahihiya po ako. Magandang umaga, mga bata. Ako si Teacher Binatan. At ngayon ay pagpatuloy natin ang kwento ni Diego, ang batang Di Babawon. Hindi dapat natin ikaya ang atin. Dapat natin itong ipagmalaki. Pag-uwi sa bahay ni Diego, kinausap niya ang kanyang ina. At ito ang sinabi ni Diego, Nay, patawad po, naintindihan ko na dapat mahalin natin kung sino tayo. At ang sinabi ng kanyang ina ay, mabuti naman anak, lagi mong tandaan na nandito ako para gabayan ka. Mula noon, nagsuot na si Diego ng kanilang damit. Nagsalita na rin siya ng kanilang wika at natutunan niyang mahalin ang sariling kultura. Ano yung natutunan ni Diego? Tama, ang sariling kultura. Maruyaw to, Di Babawon. Magandang hapon mga bata. Magandang hapon. Ako si Teacher Mia. At ngayon, sa pagpapatuloy ng ating kwento, umuwi si Diego kasama ang kanyang nanay mula sa Sumlon. Sino ang kasama ni Diego? Saan sila nanggaling? Sa Sumlon, mahusay. Ang sabi ng kanyang nanay, ang ating kultura ay kayamanan natin. Huwag mo itong ikahiya. Ang sabi naman ni Diego sa kanyang nanay, Nay, ngayon po naiintindihan ko na. Natatangi pala ang ating kultura. Ngayon, ang sabi naman ng nanay ni Diego sa kanya, lagi mong ipagmalaki kung sino ka, Diego. Ang sagot naman ni Diego, Opo, Nay, ipagmamalaki ko na po ang pagiging Di Babawon. Magandang hapon mga bata. Ako naman si Teacher Angeline. At ngayon, pagkatapos ninyong nabasa at napakinggan ang storya tungkol kay Diego, ngayon naman ay meron tayong mga tanong na kinakailangan yung sagutan. Ang una,
Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama, si Diego ang ang pangunahing tauhan sa kwento. Ikalawang tanong, saan siya lumaki? Sa lungsod. Tama, sa lungsod siya lumaki. At pangatlong tanong, saan sila nagbakasyon kasama ng kanyang nanay? Sa Sumlon. Tama. Pang-apat na tanong, sa inyong palagay, bakit nahihiya si Diego sa kanilang damit at wika? Kasi di siya sanay. Dahil? Tama. At hindi siya sanay. Tama. Ang inyong mga nasambit ay tama. Magagaling mga bata. Ang panglima naman ay, kung ikaw si Diego, nagsusuot ka rin ba ng kanilang damit at magsasalita ng kanilang wika? Kung kayo si Diego, gagawin niyo rin ba ang kanyang ginawa na sinuot niya yung damit nila at nagsalita siya ng wikang dibabawon? Oo. Bakit? Sa tingin niyo bakit? Tama. Ang paggamit ng wikang dibabawon or ng ating kulturang wika at ang pagsusuot ng ating kulturang damit ay nagsisimbolo ng pagrespeto sa ating kultura. Magaling. At ngayon naman, pagkatapos nating sagutan ang mga katanungan at nabasa ang kwento, ang aral ng ating kwento ay ating babasahin. So, ang aral ng kwento ni Diego ay nagpapakita na hindi kailangang sumunod sa uso upang matanggap ng iba. Mas mahalaga ang pagmamahal sa pamilya, wika at pinagmulan at ipinapakita nito na dapat nating mahalin kung sino tayo bilang mga Pilipinos. So, ang kwento ni Diego ay nagpapakita ng respeto, pagmamahal kung saan tayo nanggaling. Kaya, inaanyanahan ko kayo na bigyan nyo ng lesson ang ginawa ni Diego. Ano po yun? Nagkuhan dito si Angel. Ay, sige. Si Angel. Tatawagin natin sila maya. At ang aral ng ating kwento ay ang pagmamahal sa kultura, wika, at pinagmulan. At yun lang naman po. Maraming salamat.